Mukhang matatapos agad ng mabilis yung series ng Minnesota at OKC. Biglang nawala pa si Anthony Edwards sa Game 4, kung saan kapag Game 4 nag-a-average pa siya ng 30 plus points per game. Naka 16 points, 4 rebounds, 6 assists, 5 out of 30 naman si Edwards. Sa first half nga lang si Edwards naka 4 points pero 1 out of 2 mula sa field. Ginawa na siyang blunder ngayon, hindi na siya ang face ng NBA. Nasilaw kasi sa ulo ni Caruso, hindi makatira. Pinagpalit-palitan ba naman sa depensa ng tatlong guards ng OKC? Mukhang naubusan din si Edwards sa Game 3. Sabi din naman ni Edwards sa post-game interview, hindi pa tapos ang series. Hindi rin naman siya nag-struggle talaga nung Game 4. Maganda lang talaga yung depensa ng OKC sa kanya. Maganda rin kasi yung nilatag na game plan ng OKC lalo na sa off-the-ball offense na ginagawa ni Edwards. Meron tatlong off-the-ball defender yung Thunder. Si Randle na shutdown din, 5 points, 7 rebounds, 1 out of 7 mula sa field. May chance manalo yung Minnesota kung isa kay na Randle at Edwards yung maganda nilaro, kaso nagsabay silang dalawang mawala. Ayaw din di umano na sirain ni Edwards yung rhythm ng mga teammates niya. Nasa 64 points ang bench scoring ng Minnesota kontra sa 27 ng OKC. Balik sa pagiging Knicks Randle si Julius. 5 points per game lang kasi siya sa Game 2 at Game 4. Akala ko sa EDSA lang magkakaroon ng odd-even scheme. Pati pala si Randle meron. So sa mga fouls, wala na tayong magagawa dyan. 1 game away na lang yung Thunder sa finals. Naka 40 points, 9 rebounds, 10 assists at 14 free throws si SGA. Si Jalen Williams naman 34 points at 6 3-point shot. Naka 21 points at 7 rebounds naman si 3 months, Chet Holmgren. Si Anthony Edwards, yung anak ni Jordan, si SGA nga lang yung nakalagpas sa record ni MJ bilang may most 30 or more points sa isang MVP. In-embrace na rin kasi ni SGA ang pagiging free throw merchant dahil mas marami pa naman siyang free throws attempts nung mga nakaraang taon kumpara ngayong season. Gagawin naman talaga ng mga fans na sirain yung laro niya kaso walang epekto yon para sa kanya. Sa isang panalo na lang ng Thunder sa finals, mukhang sinundan din ng Thunder yung build ng mga nakaraang nag-champion. Meron kasing ginawa yung clutch points kung saan nanggaling yung lineup ngayon ng Thunder mula kay Rashad Lewis noong 2007 pa, kaso ang tagal na nun, dito na lang natin sundan. Dahil ang isang notable player na nilalagay ng mga teams na nag-champion noong mga nakarang taon, isang defensive guard. Noong 2020, kasama na doon si Danny Green, Caruso, kahit itong si Rajon Rondo. 2021, si Holiday sa Bucks. 2022, JP2 kasama si Wiggins. 2023, KCP. Sa 2024 naman, Holiday at Derek White. Sa 2025, merong Lu Dort, Cason Wallace at dinagdagan pa ng Caruso yung OKC na galing sa trade sa Bulls. Malaking impact kasi yung mga guards na gaya ni Caruso. Nung second half, biglang nilagay siya sa starting 5 bilang kapalit ni Isaiah Hartenstein. Wala namang binigay na rason, nilagay lang strategic adjustment para sa Thunder. Kasi kahit defensive player, meron din naman kasing weakness gaya ni Tito Rudy. Kahit multiple defensive player of the year siya, bukod sa offense na pinoproblema niya, nahihirapan siyang bumantay ng multiple position, lalo na kung guards ang babantayan niya. Kaya nga ginagawa lang siyang dog food ni Luka. Yung mga gaya ni Caruso, Derek White, Holiday, KCP at kahit si Danny Green dati, kayang magbantay ng multiple position, mapa-guard or big man. Kaya nung off-season, ito talaga yung hinanap ng Thunder na isang defensive guard kahit ang kapalit nun si Josh Giddey. Hindi lang naman kasi depensa ang meron kay Caruso, andun din yung veteran leadership niya. Bukod sa depensa, leadership at makinis na ulo ni Caruso na nagagamit na spotlight, meron pang tagapunas. Proven na kasi yun sa Bulls nung unang dating niya pa dun, nung hindi nai-injured si Lonzo, na kapag may kasama pa siyang isang perimeter defender, mas nagiging effective siya. Sa Thunder, hindi lang isang kasama niya, dalawa.